Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan o gabi man yung mapanood tong video na to. Ito nga pala ulit si Dons Gosh TV at dito tayo ngayon guys. Gawa tayo ng isang reaction guys kasi maraming nag-PPM sa atin na ano daw masasabi natin sa isa ngayong may video ngayon na kumakalat, no, na nagsasabing kasi relate din ako dito eh. Kung nakikita nyo guys yung video ni Dr. Ong, Willie Ong, viral ngayon, no, dahil sa sakit niya. Pray natin guys, magpagaling po kayo, Doc, no, hoping na malagpasan mo itong pagsubok sa buhay mo, no, sa buong pamilya ng ni Dr. Willie Ong. Ang testimonya niya guys, ganito. Maingat naman daw siya sa katawan niya. Maingat siya sa katawan niya. Iniisip niya kung saan nakukuha niya yung sakit niya. So may theory siya o may hinala siya na nakukuha niya yung sakit niya is galing sa mga buzzer at napunta sa stress. Yan na, may bumukol ng anong cancer sa likod niya o dito sa likod ng heart niya. Ngayon, maraming mga nakapanood at marami ding mga supporters tayo na nag-PM sa atin, nag-chat na kumusta daw tayo. Di nyo naman makapagkaila guys na si Dons Gosh TV ay nakaraang taon o buwan, halos-halos araw-araw hanggang ngayon nga meron pa din na pangbabash, no? Similarity din kay Dr. Ong, no? Kung ano man yung mga kino-content niya, ako nanonood din ako kay Doc eh. Kasi mama ko matanda na. At aminado ako na may karamdaman yung mama ko. At doon ako kumukuha ng mga idea kung bakit at kung paano gamutin yung mga ganong mga senaryo. Oo. Kaya sobra akong fan din ni Dr. Ong, no? At kasunod dito guys, yan nga ang sabi ni Doc na dahil daw sa mga buzzer na stress siya, doon na siya na nagka-cancer. At sa akin namang side, no, hindi malayong mangyari yun na ganon. Kahit ano namang i-content natin dito sa social media guys, like YouTube or FB, Facebook, kahit anong i-content natin dito, ma-charity ka man, prankister ka man, o ghost hunting ka man, ano talaga sa buzzer, dami talagang buzzer dito. Kahit gagawa ka nga ng mga yung pangkawang gawa, dami talagang buzzer dito. Ayun guys, pakinggan natin yung si Dr. Ong sa base sa testamento niya. Ano naman yung binasyon na ako ng binas. Sumaba sa sobrang loob ko. Ayun guys, napanood natin yung testamento ni video ni Doc na gano'n na nga senaryo. Sobrang nakakaawa nga, parang bumalik siya sa pagkabata niya, no? Naging success yung mga buzzer. Kasi ito naman talaga yung ito naman talaga yung pinaka-root na yung binabash nila ay masaktan, no? Masaktan at magkakaroon ng stress at gusto pa nga nila ma-down papunta sa depress. Oo, yun yung gustong mangyari ng mga buzzers guys dito sa social media, no? Sa mga content creator like me, talagang kung mag-react na sila sa atin or mag-bash sila sa atin, hindi man tayo masaktan sa mga pasimpleng pahaming nila. Pasundan nila yan mga sunod na araw, pasundan nila ng mga sasakit. Hindi ka pa rin masasaktan, pasundan na naman nila ng mga below the belt na pangbabash. Ganun po ang mga nangyayari dito sa social media. Ngayon, bakit ko to kasi ginawan ko to ng content ngayon kasi maraming nangungumusta sa atin na baka daw isa din tayo sa
tapuan ng ganon, may stress tapos magka-cancer, magkaroon tayo ng sakit na ganon. Sawa ng Diyos guys, no? Ewan ko, kasi hindi natin masabi. Basta sobrang daming mga banat sa atin, no? Pangbabash. Ito, isa-isahin ko sa inyo ha. Sa lahat ata ng ghost hunting or ghost hunters dito sa Pilipinas, no, ako yung pinaka-controversial, ako yung pinaka-binabanatan lagi, no? Segunda na yan sila, Kuya Red, sila si Sarge, segunda na yan. Ako talaga. Kasi nanggigilaiti sila sa akin noon pa man. Kung maalala nyo guys, yung mga binabanatan ako nung araw, panahon pa ng nila ni Ghost Hunter 44 at ni Alpha, na mag-isa ako nung lumalaban. Binibira ako nila na pinagkaisan ako na ang ano nila sa akin, pinagtawanan nila ako na maging babagsak daw ako. Yan ay kwento ni Ribbon sa akin. Nagmamalasakit lang din si Ribbon sa akin na narinig niya doon sa dalawa na ako'y pabagsakin. So dami kasi meron silang mga GC, mga Alphanatics, Ghost Hunter 44 na mga sa GC nila. Binabanatan ako na ako daw ay napakayabang, ako daw ay ganito, ganire. Pero nalampasan natin yung guys, no? At hindi natin sa pagmamalaki. Hanggang ngayon, nanatili tayong matatag, no? At kahit ganito yung buhay natin, na patuloy tayo sa i-explore, patuloy lang tayo sa pag-ghost hunting, na wala tayong inaano na iba ng mga kapwa nating ghost hunter, patuloy tayo. May nag-message sa akin na, Idol, ba't ano nangyari sa channel ni 44 na mula sa daan-daang libo na mga subscribers, ngayon ay nasa 22k na lang subscribers. Parang kinarmata. Yan ang sabi ng mga natin, parang kinarmata. Pero hindi na natin yun banggitin kasi baka maungkat na naman, ayaw na natin makasakit sa kanila. Pangalawa guys, dumating yung times na may mga group dyan sa Maynila, like yung group nila ni Dax. Dumating yung binabas ako noon. Adventure Dax, mga team nila, binabas ako noon. Binabanatan ako noon. Tapos dumating yung point na ito na nga, meron na silang binuo or pakampi na sila nito ni Mascara, no? Meron nga nagpasa sa akin na nagpasa sa akin ng pro na naging tropa nga sila. Tapos ako yung pinaka i-demolition nila dito sa larangan ng ghost hunting, no? Tapos dumating yung punto, siyempre galit na galit yung sa akin yung dalawa doon sa Davao, which is sila nga sa 44 at si Alpha, na binuking ko yung mga nila kasi tinitira naman nila ako, no? Wala naman sana akong pakialam doon sa content nila, pero tinitira nila ako. Dumating yung punto, nagkapanahon kami. Hanggang dumating yung punto na nandyan na yung si Mascara. Yun na, nagsanipwersa na sila na ako'y tirahin ng tirahin. Kada upload ko, gabitin ko na itong word kada upload ko, kinukuha ni Mascara o ninanakaw. Tapos, nire-react na nga niya ng mga kumikita siya ron. Grabe pa magmura, no? Hindi lang ako, pati kay Sarge, sa ibang mga tingnan nyo to guys ha, tingnan nyo, grabe makapangialam ng video to. Tingnan nyo muna, ito. Namatay yung camera mo nung tumatawa si Ma'am Aloha? Yan ang style nyo, namatay ang camera Leche. Shout out nga pala sa naku, Diyos ko. lalo na sa mga OFW Kapal talaga. ang sawang supportan ni Joseph. Mga OFW daw. Oy, mga OFW, padala na kayo ng pera. Binabati na kayo Hindi pa ka magpadala ng pera, mga bobo tanga-tanga na supporter nito. So nakita nyo ba guys, no? Wagas kung magmura, no? Napapansin nyo dyan kay Sarge guys, hindi naman siya pinakailaman ni Sarge, kailanman hindi nangikialam, no? Pero grabe mangyalam, magmura sa mga video niya, yung parang iniisip niya na
sa kanya yung YouTube, sa kanya yung platform na to, 'di ba? O sa kanya yung ghost hunting dito sa Pilipinas, parang ganon. Natatawa lang ako. Kaya yung mga pangbabas nila sa atin, tinitira ako halos araw-araw, hindi ko naman sila pinapansin, no? Inahamon ako ng debate. Ba't ko naman sila didebate na ang hangad nila mapansin din sila dito sa social media kasi nga ang baba ng subscribers na. Sabihin ko lang ito guys, baka sabihin nyo may abang ako. Gusto nilang mapansin, gusto nilang harapin ko sila, gusto nilang akong anuhin kasi nga gusto nila na sumikat sila, na mag-ingay sila para yung subscribers nila ay aangat din. Tapos hindi ko siya pinapansin guys, hindi ko siya pinapansin. Hanggang dumating yung punto na nag-iisip sila, meron silang team nag-iisip sila kung paano nila ako tirahin talaga, na masaktan talaga ba? Kasi, excuse me, kasi binabas ako ng binabas Oo, iniisip nila kung paano nila ako masaktan. Ngayon, dumating yung punto na, kasi ako, nag-entertain naman talaga ako, may chat-chatin, mga supporters, nag-entertain ako. Dumating yung times na mayroong nag-PM sa akin, idol, yung bumabanat sa'yo na si Mascara, alam ko yung pagkatao niyan. Oo. May kaso yan dito sa Palawan. Ganito, ganyan. At meron ng warrant, no? So sabi ko, ala ka, ganun ba? Oo. So, nagka-conversation kami. Yun palang ano na yon, plano pala nila yon para lang talaga mapansin sila. Gumawa sila ng sila lang yung i-chat sa akin. Oo. So para mapapaniwala, no, anong tawag nun? Para mapapaniwala na totoo yung mga ginagawa nilang papilis, papaniwala ako. Ngayon, gumawa sila ng mga piki ng mga papilis. Tingnan nyo guys yung pamimiki niya ng papilis ng gobyerno. Tingnan nyo, ito. Ganyan gumawa ng ng pamimiki. Ito namang ID na to, ang ginawa ko, binurabura ko kunyari para magmukhang Xerox din number. Kahit i-check nyo ngayon, yung mga may connection sa PhilHealth. Yan na yun ginagawa na yung warrant of arrest. Di ba? Tingnan nyo pamimiki niya ng papilis ng gobyerno. Pati anong tawag nun? Pati PhilHealth, binipigi niya. Pati papilis ng sablayan sa Mindoro, pinipiki niya. Yung sumon, pinipiki niya. Pati yung sa barangay, na pinipiki niya. Para lang papaniwalain ako ba na may kaso siya, tapos ako naman ay mag-react doon, which is ganun na nga nangyari, no? Pero makita natin punto dito guys, sobrang anong tawag nun, sobrang desperado sila na ako ay saktan sa pambabas nila. Sobrang desperado nila para gumawa ng ganon, para tirahin ako ng tirahin, no? Alam mo yun? Natatawa lang ako kasi ang gusto nila mangyari, ma-depress ako, ma-stress ako. Oo. So, ano nangyari kay, kay Doc Willie Ong, na para ba pag may mabasa, ma-stress ako, magkakaroon ako ng sakit, ma-depress ako, di ba? Yan ang gusto nila mangyari. Ngayon, nalaman natin na yung mga ginagawa nilang warrant is piki lang pala. Manggagawa nilang warrant is piki lang pala. Pati yung sa binaboy din niya yung ID ng gobyerno, which is yung PhilHealth. Tapos dumating yung punto na si Dunsky parang manhid, no? Hindi pa rin nasasaktan. Di ba? Tirahin natin sa mga sponsor. Tinira. Mga sponsor lahat, binipim niya yun. Mga nag-sponsor sa akin. Kasi ako guys, nung araw talaga. At pati
pati ngayon, no? Kahit ngayon, marami pa rin akong sponsor. Hindi ko na lang piniplex yung pangalan. Unlike dati na piniplex ko yung pangalan kasi nakasanayan ko na ng araw, piniplex ko yung pangalan. Tapos dumating yung punto na yun nga, nakalatag lang dyan sa video yung pangalan, pati yung pagkakilanlan, pati yung FB, nakadisplay lang, kinukontak nila ngayon. Nung kinukontak nila ngayon, ginagawa nilang, minumura nila yung mga supporters ko, pinupost nila, pinapahiya, no? Tulad kay Ate Jo Pabilina, na pinapahiya nila, pinupost pa nila, no? Tapos doon na dumating yung punto na mayroon pa akong sponsor na inano nila, para bang kinausap nila at talagang nagkaroon sila ng ano noon kasi nga dumating yung punto na sinusulsulan nila na ako'y pakasuhan. Oo, pakasuhan. At itong sponsor naman to, naniwala naman sa kanila. O, dumating ngayon, pinabarangay nila ako. Di ba? Nag-ano ng sponsor, pinabarangay naman nila ako. Which is, sila nasa likod din nun. Suportado nila yung pinabarangay ako, pakasuhan ako. Di ba? Saan ka ba nakakita na sponsor? Ganun na nangyayari. Di ba? So, hindi yung nagtagumpay sila sa plano na yun. Hindi nagtagumpay sa plano na yun. So dumating yung punto, lahat na lang ginawa nila sa akin na pangbabash, pagsisikap nila na ako'y pabagsakin, ako'y masaktan, ako'y mawala dito sa YouTube. Gumawa na naman sila ng pakulo ngayon, no? Dumating yung punto na kasi yung nasa likod talaga nitong si Mascara, guys. Nasa likod talaga nito, mga may kaya sa buhay, mga mayayaman. Ibig sabihin, may mga financier para lang ako ipabagsakin. Dumating yung punto na wala pa rin talab si Donsky doon sa mga ganong senaryo. So, naisip siguro nila kung ano na naman strategy ang gagawin nila. Dumating yung punto na naisip nila, halos lahat ng mga nakakulab ko, kinukontak nila ngayon. No? Kinukontak, may dalawa doon sa Davao, magkapatid. Tapos meron taga-isla na mga ghost hunter to guys Kuno. Tapos meron din marami silang kinontak guys. Tapos ang offer tag 10,000. Gari kinontak nila si Joseph pala, kinontak nila si Joseph, sorry. At pinasa sa akin yung kunbo na idol. May ano sa akin dito na operan ako ng 10K. Ikanta ka lang na ikakasira mo. Yung mag-fabricate ng mga gawa-gawang kwento. Di nagpasalamat ako kay ni Joseph na sinabi niya sa akin na yung panunuhol nga na 10,000. Pati din si Sarge Go04, sinuhulan din ng 10,000 para lang ako'y siraan. Hindi naman magawa ni Sarge yun kasi kaibigan kami. Diba? Tapos dumating pa yung punto na at that time kasi si Boy Balod, hindi pa nila alam na pamangking ko. Minisits din nila na bigyan daw 10,000 si Balod para lang ikanta kung paninira. So ngayon, tinawanan sila ni Balod kasi nagsumbong naman sa akin si Balod. Ayun na, nag-live si Mascara. Pumunta naman to si yung magkapatid doon. Pumunta naman yung mga nakakulab ko nung araw. Siyempre, channel nila yon. Ang pinaka-demolition nila ako. Wala ka nang expect doon. Sisiraan talaga nila ako. Di ba? Ako kung anong mga dahilan. Yun pala ang dahilan. Tsaka isa pang dahilan guys, no? Ngayon na tumahimik na, no? Tumahimik na. Yung magkapatid doon sa Davao, tumahimik na. Yung magkapatid sa Davao, nung nakulab ko kasi nung araw yun,
nung nakulab ko nung araw. Atat na atat sila ba na tataas ang views, tataas ang subscribers? Ano magagawa ko kung ang mga viewers talaga ay hindi sila tatangkilikin? Di ba? Nadismaya sila sa akin noon kasi hindi ko naman sila mapaangat. Paano ko kayo paangat? Kayo nga, kung ayaw nyo talaga sa isang ghost hunter, magugustuhan nyo ba? Di ba? Kaya doon ang punto, guys, na nagkaroon sila ng inggit sa akin at kumampi dito sa ni Maskara. Nakakaano lang, no, nakakalungkot isipin, no, na nung kumampi sila doon kay Maskara, makikita mo parang ginamit lang sila ba? Speaking of ginamit, kita mo yung views niya, tingnan nyo guys ha, yung magkapatid doon sa Davao. Ito yung views niya, magkapatid sa Davao. Tingnan natin guys. Ito yung magkapatid sa Davao guys. Meron siyang subscribers guys na 7,700. Pero nung araw to 9,900. Pero yun nga, tinira ako. Akala siguro niya yung mga subscribers niya sulit sa kanya. Galing din sa akin, yung mga supporters din nag-unsubscribe sa kanya. Oo. Tapos ngayon guys, ang mga views na niya talaga 2 days is 100 lang, 107. Oo. Nagtataka ako kasi ito sinisiraan ako, sinasabi nila sa akin na si Donsky ay fake, no? At sila ang legit. Ano nangyari? 107 lang ang views nyo. 'Di ba? Mayroong 10 days, 129. Tinaitilan pa niya ng Haunted Cemetery. Pictures na kinulam. Oo. 'Di ba? Tapos ito pang kapatid niya. Cat playing, wakwak umatake. 1 month, wakwak umatake. Ang isang buwan, 23 lang nanonood. Ang tanong, mga kaanak mo lahat? Ayun guys, no, napapansin ko dito. Itong mga binanggit ko dito, ginamit to ni Maskara sa time na yon na ang tawag nun, time na sinisiraan ako, ginagamit to ni Maskara. Ang tanong ko naman, ang concern ko naman sa ni Maskara, ginamit mo na nga to, i-share mo naman tong video nila. I-share mo naman or shout out na i-promote mo naman lang. Kasi kawawa tinan mong views nito ha? 10 days, 129. Haunted Cemetery, picture of kinulam. I-share mo naman, huwag mo naman pabayaan kasi minsan mo itong nagamit yung magkapatid sa Davao, ginamit. Ito pa, ginamit pa niya. Itong nasa isla. Nasa isla, ginamit pa rin to niya. Yung taga-Samal, nag-usanter. 2 weeks, 192. 2 weeks 192. Ang title is, ang creepy dito, pag gabi, sigurado. Tapos ang views, 192. I-share mo naman to. Maskara, maawa ka naman. Diba? Lagi mo na lang isinisir dyan sa Maynila. Sila hindi ko na pangalanan baka magtampo din yung mga kaibigan mo dyan sa akin. I-share mo naman kasi kung nagamit mo sila nung araw, 'di ba? Isa din guys kung bakit nanggigilaitin dito si Maskara sa akin, no? Kasi nung tayo sa KMGS, no? Nagamit yung biringa natin, video na KMGS nga. Asar siya sa akin. Na KMGS pa daw ako, napiki naman daw ako. Ganun. Tapos dumating yung punto, na-invite na naman tayo sa DZRH TV. No? 2 times, 3 times. Kung di ako nagkakamali, sa Misteryo ng Gabi, hosted by Resi Bayan. Ngayon,
nanggigilaitin na naman sila roon. Si Donsky daw hindi marunong sumagot. Wala daw alam sa mga ghost. Wala din. Sabi ko sa kanila, dapat sila naman. Oo. Kaya nagre-request sila na sila ang mag-gisting doon sa DCRH. Oo, sila mag-gisting. Kaya, yun na nga, naimbitahan sila nung istasyon na sila naman yung guest doon. Kaya lang, kinarma sila na bago dumating yung araw na Sabado kasi yun guys bago dumating yung araw na Sabado, na-disgrasya tong sa motor. Tingnan nyo ha, kung paano na-disgrasya sa motor. Pagdating doon, naging lampa na, lumpo. Nakita nyo? Ganon, nakasaklay na siya doon sa istasyon mismo. Oo. Na-interview siya doon sa DCRH. Napagbigyan siya sa kanyang iniiyak na, ba't lagi si Donsky, ba't hindi ako? Napagbigyan ka ron. Di ba? Tapos, dumating yung punto na inalalayan ka pa ng tropa mo na, which is si yun, ito, tingnan nyo. Inalalayan siya nung niya, yung ginawang yung si Noriel. Nandito, na video, tingnan nyo. Tingnan nyo ang video. Inalalayan ka niyan kasi kawawa kay, naging lumpo ba? Ngayon, sinabi mo naman doon sa on-air mo, sa programa mo, or sa channel mo na itong Team Hellfire ginawang kasangkapan, no? Hindi pwede daw, hindi na alam ng mga Hellfire na ito ay fake, ginawang kasangkapan sa Cebu Ghost Hunter na namimiki ng video. Ito, tingnan nyo yung pamimiki daw ng video. Siya nagsabi nito, tingnan nyo. Ito, nagkaroon ng mini argument sa amin na kita niyo na? Kita niyo na? Ang Hellfire ba dito ay kasabot mo? Sabi niya? 'Di ba? May mga nagsabi na diba? Alam dapat kung ng basta Hellfire yan Hellfire, na damay kung sila nalumpo ka nga doon sa ibig istasyon, sabihin, fake sila inalalayan lahat ka. yan. Kita mo kung paano mo nilagay sa tapos bingit ngayon sasabihin mo na tinabla mo ngayon na pagkawala ng namimiki sila, credibility yung nakasabot Hellfire. tong dalawang uhugin. Di ba? Alam nyo kung bakit siya galit na galit din sa Diba para bang akala mo sa kanya yung yung Ghost Hunter niya. Galit na galit siya dito kay na yung Cebu Ghost Hunter. Kasi yung Cebu Ghost Hunter dati, pareho lang sila lamang lang kunti yung lamang kunti siya. Tapos ang Cebu Ghost Hunter, ganyan, sa subscribers subscribers. Pinuntahan nitong Hellfire pinuntahan ng Hellfire ngayon ng Cebu. Collab sila. Nakitaan ngayon nakitaan ni Maskara ngayon ng potensyal ba na baka kako mag-viral to si Cebu. Tapos maungusan ako ng subscribers. Hindi to pwede. Oo. Kailangan i-debunk ko to. No? Minura mo ng minura. Trupa nila to nung araw. Yung Cebu Ghost Hunter, trupa nila yan. Kasi sinabi din sa akin, nung panahon pa na tropa nila to si Cebu Ghost Hunter, sinabi to rin ni Cebu Ghost Hunter sa akin na si Donsky hindi welcome sa Cebu. No? Hindi welcome sa Cebu si Donsky mag-explore dito. Oo. Kaya kakanain mo daw ako dyan sa Cebu. Para malaman mo, hindi si pagmamaya pa, para malaman mo kung saan nakatungtong si Donsky. Yun ang bulwarte niya. Mayabang ka, mayabang na yung konti. Ganon yun. Yung tropa mo na si Maskara, nga tinabla ka na, kala mo kasi dadamayan ka nun dumating yung punto na binira ka ni Maskara at si Maskara naman ay
binibira ka talaga sa sobrang laki ng inggit sa'yo. Kasi baka maungusan mo siya ng subscribers. Tingnan mo yung subscribers ng ni ano guys, ni Mascara. 18 lang. 18. Oh, yan, 18. Tapos ito naman si yung taga Cebu, oh, 21.8K. Oh, mataas na ang subscribers ni Cebu kaysa ni Mascara. Ano ka ngayon, Mascara? Napag-iwanan nga na. Di ba? Okay lang, gawin mo Alipurisan sila Noril kasi 1,000 lang mahigit subscribers. Magto 2,000 na, ha? Yung mga Team Hellfire. Pero huwag mo naman idamay. Hindi pa nga nakaangat yung tao. Dadamay mo pa ginawang materialis ng Cebu sa pamimiki. So, ganun guys ang mga nangyari dito sa social media. Hindi ko po sadya na mabanggit to ulit sa inyo. Pero mayroon lang lumabas ngayon na video na about pala sa pangbabash ay magkakaroon ng sakit down to cancer sa sobrang stress. Yun nga ang pahayag ni Dr. Willie Ong. Maraming nangungumusta sa atin guys na okay ba tayo after sa mga naranasan nating pangbabatikos galing sa kanila. So masasagot ko naman, okay naman tayo, no? Hindi kasi alam ng mga ito sasabihin ko sa inyo Hindi sasabihin ko sa inyo guys dito sa larangan ng social media, may pa YouTube ka man o mapa Facebook o kay TikTok, lahat ng platform na nasa social media ngayon, no? Kung papasok kayo guys, advice ko lang sa inyo, kung papasok kayo dito sa larangan ng mundo ng social media, kung papasok kayo, tibayan nyo yung loob nyo. Tibayan nyo yung loob nyo. Kung ano mang naisip na content nyo na swak sa inyo, kunwari, swak ko to, magluluto lang ako para wala akong baser. Huwag nyo isipin na ganon. Ibabas pa rin kayo noon. Pagluluto nyo lang, sasabihan kayo na hindi naman ganon. Ito, hindi naman ganito. Ganyan, ganyan. Dami silang masasabi. Ibig sabihin, may talaga, may masabi. Magcha-charity ka naman, tutulong ka sa kapwa mo. Diba? Yung mga walang-wala, tutulungan mo ngayon, sasabihan ka naman. Tumutulong ka nga, ibibidyo mo pa. Kaipalan yan. Okay? So, masasaktan ka nun. Ikaw yung content creator. Diba? Magkukontent ka man ng mga prankister, Frank. Sasabihan ka naman, style nyo. For the views only. Scripted naman yan. Kasi kinausap nyo yung ganito, ganyan. Kahit masiriniding guys, yung siriniding, mga nakakaalam na siriniding kanta-kanta. Diba, may video tapos kakantahan kunwari doon sa plaza, no? Kahit on the act na ibibidyo doon, di alam ng babae, haharanahin siya on public. Sasabihin pa rin, may masabi pa rin yung mga viewers na sasabihin pa rin na, scripted yan, kinausap yung babae na yan. Kinausap mo na, scripted yan, binabayaran yan. Okay? Dito naman sa larangan ng gusanting, ha? Merong mag-i-exist ng mga paranormal. Sasabihan pa rin tayo na fake yun. Lalo na si Donsky. Oo. Lalo na si Donsky, fake yun. Mamatay talaga sa kakasigaw na fake. Sobrang stress din sila sa mga video ko. Sa sobrang galit nila sa akin guys, lahat na lang ng pangbabati ko sila sa akin, ginawa na nila lahat. Ginawa na nila lahat guys. Kita mo isipin nyo na lang yung nag-viral ko na nag 3 million views. Ano sabi ni Alpa noon? Sabi ni Alpa noon, asawa ni Donsky yan. Wala man akong asawa. Sinabi naman doon nung yung ex ko, mayroon akong ex na umiiyak din. Sinabi nanay ko, paano naman ka nanay? Nanay ko hirap nga maglakad. Diba? Kaya daming mga pambabatikos guys dito sa larangan ng social media. Talagang gagawin lahat ng mga bashers na yan. Kasi ganito lang yan Pag yung mga, kung baga sa mangga, marami hitik sa bunga. Yung hitik sa bungang mangga,
Ang namamato talaga ang namamato talaga niyan, pag maraming bunga ang mangga, ang namamato talaga niyan, nasa baba. Wala namang namamato na sa ibabaw eh. Kita nyo ba, nasa ibabaw, namamato ng mangga? Wala. Ang namamato ng mangga, nasa ibaba. Tingnan mo nyo sa Mascara. Alam mo, subscribers ni Mascara, 18. Nanggigila 80 siya sa subscribers ng Cebu Center. Diba? Advice ko lang sana sa mga ni Mascara, yung mga ginamit niya noon, i-share naman yung video. Tingnan nyo, kulilat oh. Grabe ka kulilat yung mga video dito. Hindi ka ba naawa sa mga na nag-aamor rin yan ng karoon ng views? Kasi sinasabihan mo na maging legit lang kayo, suportado ko kayo. Oo, sa madaling salita, parang dadaming views natin. O anong nangyari? Legit, tapos among views. Ito, 1 month, 23 views. Legit daw ko, no? Wakwak, umatake. Kita mo? Wakwak na umatake. Ni King. So, ayun guys, no? Marami tayong mga pinagdaanan dito sa social media. Maraming talaga, guys. Ang pinagkaiba lang namin ni Doc Willie Ong, kung naranasan din ni Doc ang naranasan ko, siguro mapupunta talaga sa stress, mapupunta sa depress. Alam niyo kung bakit? Sa akin, below the belt na eh. Kita mo, pupunta ako ng Maynila, hindi ako magsasabi na nandito ako ngayon, Maynila, nandito ako sa ngayon. Makapag-post ako na nandito ako ngayon sa Bulacan, nandito ako sa Marilao, nandito ako sa Pasay, nandito ako sa Muntinlupa, makapag-post ako niyan, wala na ako sa lugar doon. Ipopost ko yan 2 days before na. Alam mo bakit? Marami akong natatanggap ng mga messages dito sa akin. Sinasabihan ako, pwedeng natin na detret, no? Pero sinasabihan ako na mapunta lang yan si Donsky dito, babalatan ko ng buhayan. Mapupunta lang yan si Donsky dito sa buto lang walang latay niyan. Bubugbugin ko yan. Pati nga ko Santer, Cebu ka, pinagbantaan nga ako dyan sa Cebu, pag kung tutungtong daw ako sa Cebu. Diba? Hindi naman tayo ganun kabubo. Kahit sasabihin natin na di tayo takot, manigurado din tayo, no? Tulad nung pumunta ako sa Baguio. Nag-post ako, nasa Baguio ako, umalis na ako doon. Nasa Kinon Road na ako noon. Nag-post ako, yan, paalis na ako ng Baguio. Nag-post ako ng Baguio, nasa Kinon Road na ako noon. Pababa na ako ng Maynila noon. Kunwari, nasa Pasay ako, ipopost ko yan, wala na, nasa Mindanao na ako. Kasi sobrang nanggigilate sila sa akin. Di ba? Kaya, kung yan ang pinagkaiba namin ni Doc. Kaya laban Doc ng laban lang kasi tulad ko, binabanatan din ako ng mga baser ngayon. Hanggang ngayon, binabanatan ako ng baser at hindi lang to ngayon, darating pa at darating. No? Kahit magbasa kayo sa comment section sa sa YouTube ko pati sa Facebook, daming baser. No? Sinasabi ko nga sa inyo, pagpapansinin natin yung mga baser na yan, matutuwain sila. At kung magpakita tayo ng kahinaan, wala, ako, binabas nila ako, araw-araw pa ako nag-upload. Di ba? Binabas nila ako, araw-araw pa ako nag-upload. Tanya guys, wala akong pakialam sa mga bas na yan. Kasi, dumating ako dito sa social media, wala ako eh. Sipin yun, kung ano ako noon, wala, zero ako noon. Zero ako guys, bumalik talaga ako sa zero, wala talaga ako. Tapos dito sa social media, nandito na ako sa YouTube,
nagkaroon ako konti. Hindi sa pag na, kunting-kunti lang. Nagkaroon ako kunti. Tapos, mai-stress ako dyan sa mga baser na yan. Natutuwa pa nga ako kasi kinukontent nila ako eh. Halos araw-araw eh. Oo. Araw-araw nun eh. Pinapasikat nila ako. Kita mo, every time na may upload, papasikat nila ako. Diba? Hindi lang si Pascara, pati rin mga palipuris niya. Tingnan yung comment section niya. Yun lang yung advice ko guys, no? Dito sa social media. Huwag na huwag kayong magpapa-akpikto. Kasi marami ditong mga tao na gusto natin pabagsakin. Hindi lang yung mga naiinggit sa atin mga ibang tao. Tulad ng mga tulad ko na kapwa ko rin na gugus hunting. Daming galit sa akin. Kasi sila dapat ang gusto kasi nila mangyari. Sila yung panoorin. Mas pinapanood tayo. Di ba? So, nanggigilaiti sila sa atin. No? Kaya kahit ano man yung ano ninyo guys, dito sa social media, wag na wag kayong papanghinaan ng loob. Kasi yun yung ikakatuwa ng mga baser natin na patuloy na nang babash. At sobrang stress siguro sila na nag-aabang kung mayroon kang bagong upload, no? Ipapasa agad sa GC nila. Tulad ko, pag mag-upload ako, oy, may bagong upload si Donsky ngayon. Yan. Ipasa mo kay kay Mascara, ganyan. So ipapasa naman nila. Kita nyo guys, meron akong baser nung araw. Sasabihin ko lang sa inyo, meron ako, friend ko yon, kaibigan ko yun nung araw, no? Kaibigan ko nung araw yon. Kasama kami sa trabaho nung araw. Dumating yung punto na dito lang nauna nga ako dito sa YouTube. So, nagtatanong din siya kung paano mag-edit, paano magsimula dito sa YouTube. So, sinabihan ko, kailangan ng 1,000 subscribers, 4,000 watch hour. Paano mag-edit? So, nag-edit kami nung araw, guys. Yung KineMaster. Ini-edit namin yung apps ng KineMaster. Doon namin ini-edit. So, sinishare ko sa kanya, kasi ako noon eh. Sinishare ko sa kanya yung nalalaman ko. Okay, sinishare ko sa kanya paano mag-edit, paano mag-upload, paano gumawa ng thumbnail, paano ang proseso sa ganito ganyan, hanggang dumating sa punto guys na nagkaroon na siya ng ads, na monetize siya. Andyan pa rin ako. Tapos dumating yung punto kasi hirap din siya sa yung cellphone kasi niya is 32 gig lang. Cellphone lang ang gamit namin nung araw, no? At ang akin din ay 64 gig ang cellphone ko na ginagamit. Tapos malinaw-linaw din konti ang video. Sa kanya 32. Dumating yung punto na nagbibideo kami, ganyan. Minsan pag nag-collab kami, sinisiring namin, sinisir ko yung video sa kanya, ganun ba? Kasi napupuno yung storage sa kanya. Hanggang dumating yung punto na nagkakaroon siya ng ads at nagkaroon siya ng sponsor na taga-US. Oo. Tapos nagkaroon siya ng sponsor taga-US. Nagkontakan sila. Hanggang kwento niya na ang gamit niyang camera is cellphone lang, kaya magalaw, hindi stabilize. Hanggang dumating yung punto na ang supporters na yun, o sponsor na yun, inupiran siya ng pera, padalan siya para makabili ng camera. So, ayun na nga, binilan siya ng camera. Pero hindi ko pa alam nun at that time. So, tinachat ko siya. Parang hindi na nagre-reply. Mag-reply man, okay, ganyan naman, mga malamig na. Yung pala, meron na siyang gadget. Diba? Tapos, dumating yung punto na napunta na rin dito tayo sa Mindanao. Kasi nung pa kami doon, mahina ang views. Dumating tayo dito sa Mindanao. At pinalad tayo na meron tayong video na nag-viral. Kinontak na niya ako. Tapos nung kinontak niya ako, siyempre nalaman ko na ugali niya. Magkaroon siya. Ako. So, hindi na rin ako nagre-reply sa kanya. So, naging baser siya sa akin. Nung naging baser na siya sa akin, sinasabihan niya na ako ngayon, napiki ako. Basa ng basa akin. Pero tandaan nyo guys, kasama ko sa trabaho yun. Binalikan ko kasi
nagkotse ako sa Maynila. Ang trabaho kasi namin nung araw guys, rider. Yung rider, yung lalamove. Alam ko kasi yung tambayan namin dun eh. Yung lalamove. Nakakotse ako guys. Binalikan ko siya. Hindi niya alam, motor to niya at siya at ako. Hindi niya alam, nasa gilid na niya ako. Tiningnan ko lang siya. Alam mo yun? Naging baser siya. Hindi niya ako pinansin nung araw kasi maganda na yung camera niya. Una siyang magandang camera niya sa akin. Hindi na niya ako pinansin nung araw. Parang naging ano na lang ako. Alam mo yun? Ganon. Tinabihan ko siya ngayon. Sabi ko sa kanya, tinan mo ang baser. Pinili na yung baser. Kung saan ka ngayon, kung saan ka noon, nandun ka pa rin ngayon. Ganun ang senaryo guys. Basta kayo, kung lahat ng content creator, hindi ko naman sinasabi sa inyo na maganda dito. Yun nga, maraming baser. Ultimo, pinakaunang baser mo dito guys, maniwala kayo sa akin. Pinakaunang baser niyo dito sa kung papasok kayo social media, pamilya nyo. Hindi man kapatid nyo, pamangkin nyo. Kung hindi man kapatid nyo, pamangkin nyo. Tapos kung hindi man kaanak guys, kaibigan. Ganon. Nang babash sila. Hindi lang minsan nagpapakilala na ganon ang account ginamit nila. Gumagawa pa sila ng mga gadami account para lang ikaw masaktan, para lang ikaw mapanghinaan ng loob, na hindi ka magpapatuloy sa iyong ginagawa dito sa social media. Kaya iniisip nila, kung ikaw ay sisikat, sila magiging kamote. Titingila sila sa iyo. Yun ang nasa isip nila guys. Imbis susuportahan ka nila, hindi ka nila susuportahan. Kasi ang iniisip nila, what if mo sisikat ka? Di ba? What if mong sisikat ka? Ganun yun. Kahit sa mga kaibigan, ang totoong kaibigan guys, nagsusuporta yan. Pero pag pumasok ka dito sa larangan ng social media, dyan mo makikita yung totoong kaibigan mo. Sasabihin mo yung kaibigan mo ngayon na hindi ka naging content creator. Kahit magre-reels ka lang. Sasabihin mo na kaibigan ko yan, sanggang dikit ko yan, magpapakamatayan dahil sa akin. Pumasok ka ngayon sa social media, tingnan natin kung kaya ka ba niyang i-share. Tingnan natin kung hindi ba yung gagawa ng dami account para ipangbas ka. Ganyan. Pero kung magawa niyang suportahan ka guys, yun ang totoong kaibigan. At kaanak mo, kung ma-share niya, susuportahan ka. Kahit hindi sa pinansyal na susuporta ang mga kaanak mo, yung support lang na isi-share yung video mo, ipapakilala sa mga kaibigan na, uy, isupport niyo naman kapatid ko, isupport naman naman pinsan ko. Yun ang totoong kaanak at kaibigan. Ganun lang guys. Sumanda kayo dito sa social media kung papasok kayo dito. Kung stress ang hanapan nyo dito, grabe ang stress dito. Pero wag si Dosky nyo stressin. Lagpas na ako dyan sa mga pangbabas nyo na yan. Tatawanan ko lang kayo mga baser. Sus, kadami ko nang pinagdaanan dito sa social media. Mga ex ko nung araw nagsilabasan na. Ay, hindi naman mga ex lang, konti lang. Nagsilabasan. Binabas ako. Humingi ng sa akin kasi nakita nila nagbibigay ako ng mga sa charity. 'Di ba? Mayroon tayong ni-refer na bahay, binigyan ng bigas, binigyan ng pera. Nagpamanihan tayo. So, kinuntak ako ng ex ko at yun, gusto niya, pamasahihan ko dito sa papunta Mindanao. Diba? Tapos kita kami. Hello? Minsan mo na akong iniwan ng araw, tapos ngayon, magpapaparamdam ka? Hindi na. Diba? Alam niyo na yung isa din. Hindi ko nabanggitin kasi for the respect na lang din kasi may pinagsamahan din kami niyan. Pero, basta, may pinagsamahan kami yan. Hindi ko na nasasabihin. Yan ang sinasabi ko sa inyo guys, dito sa social media, maraming mga pagsubok.
no? Bago maabot ang mga tagumpay. Tulad nila, yung mga malalaking YouTuber na guys, dumating yung pagsubok nila na grabe. Tulad nila na, yung mga charity vlogger lang ni Butiti, Team Butiti, mga charity vlogger yan sila. Dumating yung mga pagsubok sa buhay na talagang below the belt yung mga pangbabash. So, ayun lang guys, ang masir ko guys, no, dito sa social media, isa din ako sa pinaka binira, no? Araw-gabi, araw-araw binira ng binira, no? Pero ito, nakangiti pa rin, naka-smile. Bakit? Bakit ako naka-smile pa rin sa kabila ng mga pambabatikos nila? Kasi alam ko na, no, ang motive nila is inggit. Kung magpapapikto ako sa kanila, sa mga tinibirada nila sa akin, mananalo sila. 'Di ba? What if kung ako magkaka ganyan kay Pasintabi Doc, ako tulad ng ganyan, di yung mga baser matutuwa ngayon. 'Di ba? Ba't nila ako binabash? Nung araw na walang-wala ako, ba't di nila ako binabash? Nung araw, gusgusin lang ako nung araw. Nang hindi pa ako nag-YouTube. Oo. Ngayon, ba't niyo ako binabash? Porque bago jacket ko? Joke lang. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawa niyo pagsuporta sa Donsky Gas TV. No? Sa lahat ng mga bago pa lang dyan sa nakapanood sa YouTube ko, maraming salamat. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat. No? Dito din sa Donsky Vlog Official. Paki-support lang din guys yung channel ko. At pati na sa FB page ko guys na Donsky Vlog. No? Paki-support lang din guys. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Hindi lang po ako nagpapasalamat sa inyo, pati na rin yung mga baser natin dyan na matatawag nating hindi ko malaman kung pinalaki sila ng mga magulang na gano'n. Talagang grabe mainggitin. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila guys kasi stress na stress sila sa akin. Ako ay hindi nagpapastress sa kanila, kundi sila ang stress na stress sa akin. No? Ganun lang. Salamat ng marami sa inyo na yung mga video ko ay talagang pinapanood nyo. At hindi lang kayo nanonood guys, iiwan pa kayo ng mga comment na napakaangas, no? Kahit mga bad words ginagamit nyo na, pero okay lang yun, basta importante mag-comment lang kayo ng mag-comment. At itudo nyo pa yung mga comment nyo na sa palagay nyo nasasatisfied kayo, sa palagay nyo yun ang tinuro ng magulang nyo, na mag-comment kayo ng mga comment na below the belt, ganon. So, ayun guys sinasabi ko sa inyo, hindi lang supporters ko pinasalamatan ko, kundi kayo din, no? Kung saan kayo ngayon noon guys, ganon pa rin kayo hanggang ngayon sa mga bashers ko dyan. Yan. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Salute ako sa mga all supporters ko na nyan dyan mula nung nag-umpisa ako sa YouTube hanggang ngayon. Hindi ko kayo makakalimutan guys. Salamat sa lahat ng mga Team Donsky at Team Donsky Natics, sa mga Donsky Gas TV group dyan. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga bumubuo ng Donsky team, maraming salamat sa inyo lahat guys. I love you and have a good day. Kung araw mo ito mapanood, and have a good night sa inyo lahat. Thank you and God bless. Bye bye. Love you. Mwah.